We will bring Saldico home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na mapapauwi ang pugante at dating mambabatas na si Zaldico na kasalukuyang nasa kustodiya pa rin ng Czech Republic. Sa isang video statement, sinabi ng Pangulo ang planong makipag-ugnayan sa Czech authorities. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Iginit din ni Pangulong Marcos na legal ang lahat ng pamamaraan ng pagpapauwi sa dating mambabatas. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Isang high-level coordination team ang pangungunahan ng Department of Foreign Affairs at Department of Justice na siyang tututok sa pagpapauwi kay Ko. Mahigpit ang Europa kabilang ang Czech Republic pagdating sa pagsisiwalat ng mga impormasyon sa mga naaarestong individual. Sa kaso ni Ko, pasok siya sa General Data Protection Regulation ng Czech Republic kung saan hindi agad-agad maaaring magbigay ang Czech Police ng impormasyon pagdating sa identity o pagkakakilanlan ng mga naaarestong individual pati na karagdagang detalye sa mga ongoing investigation. Hindi rin agad-agad nagsasagawa ng public disclosure ang Czech authorities na maaaring makaapekto sa integridad ng isang investigasyon. Dahil walang extradition treaty ang Pilipinas at Czech Republic, maaaring mapauwi ang dating mambabata sa pamamagitan ng deportation. The deportation is an available option also, legally speaking, given the fact na merong undocumented alien, no? Undocumented because apparently canceled yung passport and he was arrested because of that. It seems. Kapos signatories din ang Manila at Prague ng mga international treaty na maaaring magpabilis sa pagpapauwi kay Ko. Both the Czech Republic and the Philippines are signatories to the UN Convention Against Corruption, yung UNCAC na tinatawag. And the UNCAC, among other obligations, mandate all signatory countries, all state parties, to cooperate and extend all assistance with respect to each other in the fight against corruption. This would include assistance with respect to the prosecution, investigation, arrest, even forfeiture of assets and transfer, plus the transfer of custody of the subject persons. Yun ang mga cooperation aspects, no, mode doon. Hindi naman isinasantabi ng DOJ ang posibilidad ng paghingi ng asylum ni Ko. Well, actually, it all depends again on the internal rules of the Czech Republic. Take note kasi that the Czech Republic, it seems, was not the country where he first landed. So may mga jurisdictional, procedural, and legal requirements with respect to where you may be able to apply for asylum if you wish to do so. The fact that he was arrested already. So given the fact na meron siyang arrest, that could complicate yung asylum application niya at this point. The third is the nature of the cases pending against him. Serious cases of graft and corrupt practices, corruption cases. Hunyo noong nakaraang taon nang umalis sa bansa ang mambabata sa gitna ng flood control scandal. Si Ko ang itinuturong isa sa mga mastermind ng bilyong-bilyong pisong ghost flood control projects. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus.